At buksan natin ang ating mga Bible. At once again, Pastor Ramil, thank you very much for this opportunity na bago yung inyong maliit na yung inyong programa regular. At ako'y nagpapasalamat doon sa mga teachers. I know you are prepared to teach your Sunday school classes. But thank you very much for sharing this moment para sa akin. Ako ay makapagturo. Ano? Happy kayo? Ako rin ay masaya, no? To be here is a real joy sa akin, no? At buksan natin ang ating mga Bible. Luke chapter 1 tayo. At si Pastor kanina, nag-share siya dun sa Luke chapter 15. At dito tayo sa Luke chapter 1. At nakaka-experience tayo, ibang-iba ang experience ng ating pagsa-celebrate ng coming of the Lord Jesus Christ because we understand fully the reason and the purpose and we experience by ourselves kung ano yung essence ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo because we experience His salvation and the changes that happens in our lives. But before that very moment na dumating si Jesus Christ, it is a very different situation. At buksan muna natin itong chapter 1, starting from verse 5. At magbibigay tayo ng konting background, then we are going to proceed to 3-point lesson that will, I hope, it will encourage us, especially this sa inyong kantata, to bring other people so that they will also hear the good news, yung good tidings na binanggit doon sa Isaiah. Okay? Sabi niya sa verse 5, there was in the days of Herod the king of Judah, a certain priest named Zacharias of the course of Abia. And his wife was a daughter of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. And they had no child, because that Elizabeth was barren, and they both were now well stricken in years. And it came to pass, while he executed the priest's office before God, in the order of his course, according to the custom of the priest's office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord. And the whole multitude of the people were praying without at that time of incense. And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. And Zacharias saw him, and he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard. Thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. Ang ating Sunday school ngayong umaga is about when God speaks through silence. No? When God speaks through silence. Mag-pray muna tayo. Heavenly gracious Father, thank you very much for your love to us. And dahil po sa inyong pagmamahal, we can gather together and experience the joy of being part of those people who receive your salvation. Papasalamat kami for the opportunity that you can use us, for the privilege to use us to be the channel of your blessing to other people and to be the mouthpiece of you to bring the good tidings, the good news to these lost and dying people. And touch our heart this morning once again. At maraming salamat doon sa message na naming napakinggan, challenging us to bring more souls sa inyo. Because this is the very reason of your coming, to seek and to save that which was lost. Help us to understand this portion of your scriptures, and may the fear that engulfs our hearts, especially when we try to reach other people,
Kung meron kaming na-experience ng mga trials, troubles, or facing uncertainties, may we be reminded of this word, fear not. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Actually, yung series namin ng buong taon ng mga mensahe sa Thailand is about fear not. No? Sabi ng mga member, Pastor, bakit bigla ka aalis? Akala ko ba fear not? Sabi ko, hindi naman tayo, matapang naman tayo kahit nating harapin ang lahat. Pero kinakailangan natin maging wise as a serpent and harmless as a dove. Si David, napakatapang nun. Kaya niyang labanan pati si Goliath. No? Pero nagtatanong siya sa Diyos, Panginoon, lulusubin ba namin ito? There are times, sabi ng Diyos, go. There are times, sabi ng Diyos, stand still. There are times, sinabi ng Diyos, tumakas ka muna. And we need to learn how to respond, no, with God's wisdom, especially in times that para bang we are confused on what's happening around us. No? Kaya nga yung godly counsel parati ang napakalaga in making decision. At I hope you will learn the importance of asking counsel, godly counsel, no? At because in the multitude of counselor, there is safety. But going back dito sa ating mensahe, dito sa ating lesson, itong two simple words, fear not, is a powerful words that break the 400 silent years that's separate ang tinatawag nating Old and New Testament. No? Ang Old Testament ay natapos sa isang nakakatakot na kaganapan. Because yung last verse ng Malachi chapter 4, I think it is verse 6, is about the coming judgment. No? Curse. At sino ba naman ang hindi matatakot na pag ikaw ay nakatanggap ng huling mensahe sa propeta ng Diyos, ay mababasa mo yaang ganito kalalim at kadiing mga pananalita mula sa Diyos. And after that message, it closed the Old Testament. And no prophet was used to proclaim what is going to happen next. So yung mga tao, though they have the Old Testament, especially yung tinatawag nating 5 books of Moses, ang tawag nila dyan, yung Torah, sinusunod nila yan, but their practices became a ritual, and the ritual became a tradition that moves away from what God desired them and what God wants them to do. At maraming mga changes. Kaya pagdating ng New Testament, makikita nyo, napakaraming malalaking mga pagbabagong naganap. But let us put our shoes doon sa kanilang condition. For 400 years, walang mensahe sa Diyos. No? At nag-aabang kayo ng tinatawag na judgment. And I believe for the past 400 years, the people are living the same way. Nandiyan pa rin, mga rituals, mga occasion, mga feasts, mga sacrifices, but their heart is filled with fear. When is this time na sinabi doon sa Malachi will come? No? At dumating na itong kay Zacharias. People are still burning incense, sacrificing. At ito si Zacharias, very few ang kanyang pagkakabigay dito sa ang background ni Zacharias. He is a priest. Pinakita dyan na siya ay a Levi, dahil ang mga priest ay Levi sila nanggaling, at siya ay magsasacrifice at meron niya mga certain courses na kung saan kung kailan lang sila mag-a-administer ng kanilang office. Mayroong mga nagsabi, once in a lifetime itong gagawin ni Zacharias. At may mga ibang mga commentator, sabi nila, for the 40 years ng kanilang pagmi-minister as a priest, ay nagkakaroon sila ng casting of lot na kung sino yung magbe-burn ng incense. At for the past 40 years niya na nagkakast ng lots, ito lang, minsan lang
nakatsambang bumagsak kay Zacarias. Walang tsamba, no? And the lot casted at the lot, but the Lord, kalimutan ko yung pinaka-praise na yan, He is the one who, the lot casted upon the lot. But it is in Proverbs. Pero ang Diyos ang nagde-determine what will be the outcome of the casting of the lots. So, about 1,100 times in the span ng kanyang pagbiminister, kinakasan lahat, dito lang bumagsak sa very special occasion na siya magbe-burn ng incense. At siguro preparado ito si Zacarias, magbe-burn ka ng incense. At sa iyong pagbe-burn, yung mga tao nagpe-pray sa labas, ikaw yung nagpe-pray, tapos biglang lumabas anghel, no? Kagabi, may kausap akong tao, nandun ako kay Pastor Toquero doon sa bahay nila eh. Di ako lang nag-iisa doon sa kwarto. Sabi niya, Pastor, may nakikita akong katabi mo ha. Sabi ko, sino naman yan? Kakausapin ko yan. Tinatakot. Di ba? Isipin mo ikaw yung nandun, nagbe-burn ka ng incense. Ikaw lang mag-isa, tapos may biglang magpapakita sa iyo na isang imahe. Kaya ngayon damdamin ni Zacarias, his heart is filled with fear and troubled. Especially for the past 400 years, they're waiting for something miraculous and some special message that arrive. Wala. Tapos ngayon meron. Talagang matotrouble ang iyong puso, no? Especially in your present condition. Malay mo kung anong hindi alam eh. Ano yun? 400 years. 2 months, 3 months, 1 year, 3 years, 15 years, a lot of changes happen, but 400 years? Iba na yan. Tapos dumating ang message. At napakaganda ng message, no? Fear not. No? Napakabuti ng Diyos. In all the things na mangyayari sa ating buhay, there are about more than 365 verses na mababasa mo yung fear not. Fear not. Enough for us to use it for our daily lives. At maraming mga messages dito sa Bible about fear not. Actually, dito from the event na nagpakita kay Zacarias, ang angel, patungo doon sa celebration ng mga angels in the presence of the shepherds 4 times in the span of more than 1 year. From that moment na nagpakita ang angel kay Zacarias hanggang sa dumating si Jesus Christ, 4 times binanggit niyang fear not. At bawat pagbabanggit ng fear not na yan has a very special message and personal message to those people, simple people. Pinadala. Binanggit. Huwag kang matakot. Binanggit yan kay Zacarias, binanggit yan kay Mary, binanggit yan kay Joseph, binanggit yan doon sa most hated people sa Israel, yung mga shepherds. Kasi mga shepherds, sa gabi sila nagbabantay, di ba? Minsan may mga shepherds na nagugutom, nagdanakaw, mga sinungaling. Kaya sila yung isa sa pinaka-outcast, kumbaga sa ano yan hindi pinapansin masyado yan ng mga tao. Tapos dinalahan sila ng ganyang mensahe. Fear not. Tapos yung that is another lesson. But let us look on this. No? Sabi diyan doon sa verse 13 kay Zacarias, but the angel said unto him, fear not, Zacarias, for thy prayer is heard. Thy wife Elizabeth shall bear thee a son. Because everyone knows, dito alam natin yan, barren ito si Elizabeth, at they are praying to have a son. So, first point natin, nandyan yan. Thank you very much sa ating Ibitek. Padala ba? Naisulat nyo? Okay. Point number 1 natin, a special message in silence. No? Very special.
alam niyo, pagka ang Diyos ay naging silent, hindi siya na sumasagot sa atin, mas makinig tayong lalo. No? Ano to tawag dito, na-experience ko yan sa buhay ko. Lalo pag ang misis ko na hindi nagsalita. Meron siyang espesyal na mensaheng gustong sabihin sa akin na kinakailangan kong malaman. Tanungin niyo may mga asawa. Ha? Sino may mga asawa dito na lalaki? Taas ang kamay. Pag ang inyong asawang babae, asawa natin, babae naman talaga yan no? Ay, kwento siya ng kwento, ang saya-saya. Bigla na lang nagkaroon ng 400 silent years sa bahay ninyo, ay mag-isip-isip ka na. Unawain mo ng gusto kung anong mensahe niyan. No? Minsan ang akala natin, ay siguro iniisip niya yung pagkakamali niyang ginawa. Hindi po. Hindi siya nag-iisip kung anong mali niya ginawa. Gusto niya iparating sa atin at ipaisip sa atin kung ano ang mali nating ginawa. At kinakailangan nating maunawaan niya kahit hindi siya nagsasalita. Ang hirap niya, kaya nga hirap. Isa sa mga, talaga kinakailangan maging propeta ka niyan. No? Ano kaya yan? Damit. Baka yung mga hinubad kong damit, hindi ko na iayos. Ayusin ko na. Maayos na. Ano kayang isip ka niyan? No? Paano pa kaya ang Diyos ang mag-silence? Hindi natin pwedeng pagdudahan, baka siguro may maling nagawang desisyon ng Diyos. Nahihiya siya makipag-communicate sa akin. Hindi po. Always, pag ang Diyos ay naging silent, tayo ang may problema. At meron siyang malalim na gusto nang ipahatid sa atin. At the same way, 400 years silence, isipin mo yan, walang mensahe. At ang dapat maunawaan ng tao is our action pleasing to God. Kaya nga yung first point niyan is, God was not pleased with our lives. There are times that God is silent because He's not pleased. Yes, we have rituals. We are still offering 400 years, pero nag-o-offer pa rin sila ng sacrifice, lahat ang ginagawa nila. Kaso nga lang talagang, yung kanilang mga ginagawa became a tradition at saka hindi na nagbibigay glory sa Diyos. No? Ay, isipin mo ba naman, yung pag binasa mo yung Malakay, chapter 1 pa lang, ang question ng Diyos sa kanila, sige nga, mag-offer kayo ng offering sa inyong mga gobernor. Ang dadalhin nyo yung gumaganon na baka. No? Tapos papaalagaan mo, may regalo po ako sa inyo, Mayor. Meron po akong baboy malapit ng mamatay. Regalo ko po sa may foot and mouth disease pa. Tapos alam mo yung Mayor, may alaga rin baboy. Tapos sasabihin mo, sasabihin ng Mayor, gusto mo yung, kasi tawag dito, galing sa puso di ba? Nagbibigay ka naman, talaga namang galing sa puso mo yan. Banal lang iyong pagkilala sa Kanya. Dinala mo ng ganon, sasabihin ng Mayor sa'yo, thank you very much, ha? Maraming salamat. Pinakita mong iyong pagmamahal. Minsan may mga tayong ginagawa sa ating buhay, tingin natin parang pleasing sa Diyos, pero actually, it is no longer pleasing sa Kanyang harapan. Because we want blessing rather than Himself. Ginagawa na lang nating parang, ano ba yan, yung pampalubag loob para ang Diyos. Para bang maging, tawag dito, may pabor na makuha. I hope ang ating mga ginagawa in every activity na ginagawa natin sa ating buhay, it is always coming from the heart who has been motivated by the love of God. Motivated by His love. Not of His blessing sa ating buhay because we have already
receive bountiful blessing and different blessings sa ating buhay. Not to be approved of what we are doing. Minsan, alam natin may kasalanan na tayong ginagawa sa ating buhay. Binabaliwala natin yan at kino-cover natin yan through our sacrifices. As if God can be bought without those things na ating ini-offer sa Kanya. At dito, makita natin yung silence ng Diyos is an expression of God's heart being displeased with His own people that He redeemed. Tigas ng ulo ng bayan ng Israel. Parang minsan tayo, ganyan din. Silence was a mirror of sin, hypocrisy, cold worship, grief that grieved the Lord. And it closed the prophetic mouth for 400 years. When God is silent, He may be waiting for our true repentance. Yung prayer natin, di sinasagot. Yung desire natin, alam naman natin, sabihin, huwag mong dadalhin sa Diyos. Ito iwasan natin gawin, ha? Pag nananalangin tayong pakinggan ng Diyos, hindi binibigay. Panginoon, binigay ko naman ng tithes ko. Panginoon, nagbigay pa ako ng ganito. Panginoon, ginawa ko to. Bakit ngayon hindi mo ako sinasagot? Huwag na huwag po natin gagawin yan. No? Para mong binibili ang iyong request sa pamamagitan ng mga ibinibigay natin. Tandaan natin, everything that we have given, what we are doing, is because of the grace of God. Hindi tayo ganyan noon. Walang tao sa lugar na ito kailanman na naging mapagbigay dahil kalikasan nating magbigay. No one. Kahit na sino. Because we, as a human being who is lost, ang tanging gusto natin is to receive and to get. No? Walang sacrifice na yan. Wala sa atin yan. No? Kung magsasacrifice man tayo, gusto natin may kapalit. Point number 2 under letter number 2 under numerical number 1, God was still working even without us for the past 400 years. Hindi man siya nakikipag-usap, but He is still working. Tama? Yung asawa natin, nagluluto pa rin yan. Although sinusunog ng konti. Di ba? Naglilinis pa rin ng bahayan. Di ba? He's working. Kahit na may sama ng loob sa atin, He is working even without us. Even we are without our cooperation. For 400 years, ang bayan ng Israel is not cooperating with God. Kaya nga pagdating ni Jesus Christ, the first public ministry ni Jesus Christ in Jerusalem is the cleansing of the temple. Sipin mo yan, nilinis yung temple. No? At nakakover yung John chapter 2, but yung John chapter 2, the first miraculous act of Jesus Christ is the turning of water into wine. Pero yung presentation niya na He is the Messiah, is the cleansing in the temple. Expressing yung damdamin ng Diyos sa harapan ng mga taong nagwo-worship. Yes, they have worship. Yes, meron silang gathering. Naalala nila yung kanilang pag-alis sa Egypt. Yung Feast of the Passover is still being celebrated annually. Pero pinakita ng Diyos yung kanyang puso. By turning all those tables, at sinabing, you made the temple my father's house in a den of thieves. Talagang napakasama ng ginawa ng bayan ng Israel. Kung titignan niyan, kung pag-aaralan ng history, yung mga tao, dumarating dapat na may kasiyahan patungo sa temple. Nag-o-offer sila Ang tithings, ang pagpunta, although malalayo silang lugar, pag nag-gather sila, especially during the feast of the Passover, it is a very joyful
atmosphere. Naglalakad ang mga tao, nagkakantayan. Even they are traveling about 60 kilometers, 70 kilometers, may dinadaanan silang mga dangerous path, pero nandun yung joy. Pero ang ginawa ng mga priests during those time, talagang napakakurap. Isipin mo, hindi mo pwedeng dalhin yung mga hayop Bebenta nila yan. Doon sa kanilang mga district, merong mga pagbebentahan dahil hindi tatanggapin ang pera na galing sa'yo, kinakailangan may special pera. Hindi mo na maibenta, yung produkto mo, hindi mo ma-sacrifice yan doon, ibebenta mo bago ka bumiyahe. So, ibebenta. Babaratin yung hayop mo. So, may dala ka na ngayong pera, binarat ka na. Pupunta ngayon doon sa temple. Pagpasok mo doon sa temple, hindi pa rin nila tatanggapin yan kasi may special na pera uli para doon sa temple. Mas mataas na ngayon yung palitan kasi yung tinatawag na currency exchange. Tapos bibili ka ng hayop na dapat mong i-offer, may dala ka naman, bibili ka ng hayop, mas mataas pa rin yung presyo. Isipin mo yung ganong klaseng transaksyon na ginawa ng mga leader, religious leader. Kaya pinakita ng Diyos yung galit. Yung mensahe ng Diyos sa mga tao, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Because the commandment of God is not grievous. But the people who are teaching and proclaiming during their time the wonderful words of God became a burden to the people whom God loves. Kaya pumupunta sila sa temple not with joy but with burden. We want to worship the Lord but our heart is full with questions. For 400 years, people are experiencing this kind of troubles, but God is still working. Preparing the way of the Lord for 400 years. Sa Bible school, maiunawaan yan. Kung paano ng Diyos during that time, ginamit yung mga Persian, yung Greece, yung Rome, preparing the way of the Lord. Napakaganda ng language is, they can speak, yung mga Jew can speak Greek dahil sa paghahanda ng Diyos. God does not need us. We need God. Because He can accomplish what He planned without us. Kaya wag po tayong magmalaki. Kailanman wag nating ipagmamalaki. Kung wala ako dito, walang Laloma Baptist Church. Kung wala ako dito, hindi na itayo itong building na ito. Kung wala ito, ako. Kaawaan natin ang sarili natin pag pumasok tayo sa ganyang kaisipan. It is always because of God. We are just dust. Always remind yourself, ano lang tayo? Yung alikabok. No? Pinupunasan ka lang. He prepared the way of the Lord. Isipin mo yung sumisigaw doon sa wilderness, John the Baptist. Ito kasi, silent na. No? Napaka, ang galing ng Diyos talagang gumawa ng kanyang istorya. Nag-aabang yung mga tao. Si Zacarias, nakipag-usap sa Diyos. No? At buti hindi na ginagawa ng Diyos. Kanina naisip ko, hindi ka naman nag-doubt sa gusto ng Diyos mangyari. No? Dahil parang si Mary, how shall these things, no? Seeing I knew not a man. Yan yung kalagayan ni Pastor kanina. Pero itong kay Zacarias, different ito doon sa doubt ni Zacarias at saka yung sinabi ni Mary. Kasi ito kay Zacarias, talagang doubt siya na pwedeng gawin ng Diyos sa kanya yan. Bakit? Yung asawa niya, barren. No? At ngayon lang tayo nagkita. Sabi siguro niya, paano yung mangyayari? It is a clear expression of unbelief.
Kay Mary, yung unbelief niya, paano kaya yan? Ano? Ang ganda niyan eh. Pero paano gagawin ng Diyos yung magkakaroon ako ng anak nang wala akong asawa? No? It is not doubting if God will do it, it is doubting how God will accomplish it. Magkaiba yan. No? Pero ito kay Zacarias, pagdududa yan eh. Kaya nga, ang parusa kay Zacarias, pinipi. No? Isipin mo yan, no? Nag-aabang yung mga tao doon sa labas. Ang tagal ni Zacarias lumabas. Nagtatanong sila, ano kaya yan? Nakakita kaya siya ng vision? Baka may mensahe. Tapos lalabas siya. Ano sagot? Yung mga pipi, nasaan yung mga pipi natin? Nawala. Ano? Silence din. Siguro, lalo nagulumahanan yung mga tao na nag-iintay. May gusto silang marinig, hindi nila marinig, at hindi rin masabi ni Zacarias in words that they can understand kasi wala pang sign language noon. No? Hindi naman na, bakit may pakpak? Ano yung pakpak na yan? Hindi natin malaman kung paano nag-usap yung mga... Pero, hindi pa rin pinaalam ng Diyos sa kanila. Kaya ang laking kababalaghan na nangyari, kaguluhan sa isipan ng mga tao nakikinig at gusto makapakinig. Pero dahil merong panahon at tinakdang panahon kung kailan ipapahayag ang magandang balita. So he used silence. Ito maganda dito kay Zacarias. Even though God is not answering, He has a very good characteristic that we can follow. In God's silence, He remains faithful. For 40 years, nag-minister siya. Nagpe-pray ba si Zacarias? Nagdi-desire pa siya ng anak? Gusto mo diyan ma-please ang Diyos? Ang sabi diyan, they are righteous. Si Zacarias at saka si Elizabeth, both are righteous. So, both of them are living a faithful life. I want to encourage you, my friends. Pag ang Diyos ay hindi nagpala sa buhay mo, magpatuloy ka lang. Just faithfully love Him. Wala kahit na isang ginagawang mali ang Diyos sa ating buhay. Hindi lamang natin naiintindihan ang kanyang kaparaanan at hindi lamang natin naiintindihan kung ano ang dahilan bakit hindi niya pinapayagan na ibigay kagad yung ating request. Pwede naman ibigay kagad ng Diyos yan, nananalangin eh. Di ba? Especially yung description ng ni Luke, in early passage, just sa Luke chapter 1 verse 5, righteous si Zacarias at saka yung kanyang asawa. So, meron silang paraan at meron silang hindi naman leverage, pero meron silang connection para makatanggap ng pagpapala ng Diyos. Kung bakit barren si Elizabeth, we cannot explain. Deuteronomy, nagsabi diyan, pagka barren ng iyong asawa, ikaw ay may nagawang kasalanan at kasama yan sa binigay na chastisement ng Diyos. But we cannot accuse Zacarias at saka si Elizabeth na sila ay may ginagawang wrongdoing kaya hindi sinasagot ang kanyang panalangin. No? Kaya maging careful tayo. Pag may mga mananampalataya na nakaka-experience ng trials tapos minsan ay bumabagsak, sometimes we can easily accuse, kasi ganito yan, kasi ganito yan, kasi ganito yan. Yes, we can assume. Pero mayroong kakaibang nakikita lang ang Diyos. No? At yung tao, especially kung nakikita natin yan, nagpupunta sa church, nagtatapat yan sa Panginoon, ay, yung mga taong backslider, talagang given na yan. No? Pero yung mga tao na, alam mo naman, nagsasakripisyo sa Diyos, tapos bumagsak yung negosyo, nagkaroon ng any problems na nangyari sa kanilang buhay, during the time na kanila yung paglilingkod,
let us be careful to judge those people. Because we are not the judge. Ang Diyos ang judge. No? Isa lang ang judge, ang Diyos. Huwag nating dagdagan ang kasalanan natin by misjudging other people of what is happening in their lives. The very best thing that we can do is to love them, pray for them. But to judge them, let us give this to God. Ano sabi ng Panginoon? Faithful is tested most when heaven seems silence. No? Nasa na ba tayo? Ayan. Still working. God was not pleased. Nandun na tayo. Nauna na ako, kapatid. Nabanggit ko na yan lahat. Nasa point number 2 na po tayo. Hindi kayo nakikinig ng mensahe. Natutulog kayo eh. Bilisan nyo. God is silence. Be faithful. Zacharias is faithful. Lord, let us be faithful in doing our things that pleases God. Amen? Sige, punta tayo dun sa letter, kung ano man ang nilagay mo dyan, pero point number 1 yan. Yan. Faithfulness is tested most when heaven seems silent. No? Diyan nagpapakita, diyan gumaganda yung ating testimony, ang ating story sa buhay. Bagsak ng lahat, wala na hirap ka na, pero nagtatapat ka pa rin. Yan, nagniningning ang ating testimonya. No? Inalog nga ng Diyos yung preso eh. Dahil, isipin mo, nasa preso yung dalawang servant of God. Matapos silang inilid ng Diyos, dumating sila doon sa Philippi, kinulong, nilagay sila sa Bartolina. Ano sabi ng dalawa? Siguro nag-usap yung dalawa. Total, andito na tayo sa Bartolina, hindi natin alam ang nangyayari doon sa labas. Kantahan na lang natin ang Diyos. Kinantahan nila ang Diyos. Natuwa ang Diyos sa gitna ng kanilang kalungkutan na trials. Umaawit pa rin sila sa Panginoon. So, ano ginawa ng Diyos? Ay inalog. Medyo ginano ng konti yung area ng Philippi. Nagkaroon ng lindol. Bukas ang lahat ng pintuan. Isipin niyo yung testimony ng dalawa. Yung mga preso na naghahanap ng paraan para makatakas, hindi nagtakasan. Bakit? Siguro sabi nila, si tungan dalawa, hindi tumakas eh. Sama na tayo dito. Influence yan. It makes our testimony more... Ginagahanap ako ng salita eh. Hindi brilliant eh. But glorious. Pagka ikaw ay nagtatapat, kahit na hirap ka na sa mga dinadaanan mo. No? At ang time to explain that, and when you're given a time to explain how the things that you suffer, ang daming matatouch niya. Madaming may inspire. Tayo nga na-inspire nila dito eh. No? Dito sa life nitong dalawang taong ito, very few ang binigay na kanilang description na nangyari sa kanilang buhay. Prayer lang ang pinakita dyan. But napakarami nilang dinaanan because it brought the family into yung bang usapan, kahihiyan yan eh, sa bayan ng Israel. Sipin mong araw-araw kayong pinag-uusapan, tag dumadaan ka dyan, ayan no, si Elizabeth. Wala pang anak yan, tagal na nagpe-pray yan. Kahihiyan yun sa kanila eh. Tapos yung hope ng tatay, dahil itatransfer ang pangalan doon sa kanyang anak, wala na, pinutol na ng Diyos. And that is a big burden that these two faithful believers is carrying throughout their lives. Point number 2 natin dyan, faithfulness keep us in a position to hear God's voice. Ito yung maganda niyan. No? Silent na ang Diyos for 400 years. Dahil sa kanilang katapatang pinakita sa Diyos, napadala sa kanila ang mensahe. Nung narinig nila yung mensahe, prepared ang kanilang puso, no? Para gawin at ihanda ang pinagagawa ng Diyos doon sa bata. Sipin mo yung mga hindi matapat. Nasa kanila ng kaligitnaan ang liwanag ng buhay. Pinapako pa rin nila. Why? Because their heart is not prepared and to receive the truth of the message during the time. And faithfulness will not only harden our hearts,
But magkikreate yan ng tinatawag nating closed ear. Pumapasok, pero nagre-reject at tayo nang tanggapin. Why? Nakapag-form na tayo ng tinatawag nating views na ayaw na nating mabago. Faithfulness during silence prepare us for a greater service after silence. No? Oh. At si Zacarias, kung babasahin niyan, through yung buong istorya niyan, yan na. Nagsimula na siyang magsalita. Pinagsalita na siya ng Diyos. No? Ang unang-una niyang sinabi, actually sinulat eh. No? At hindi napakita diyan kung ano ang kanyang mga kumpletong sinabi. Kasi tinanong siya nakakuha na siguro siya ng paraan. Ewan ko kung saan siya nakakuha ng BIC dahil nung araw wala pang BIC eh. No? Anong pangalan ibibigay natin dito? John. Very unusual name, no? Na ibinigay sa kanya. Tapos inalagaan ang anak until that child become a man who is ready to proclaim the message of God's deliverance. Kaya nga in Galatians chapter 6 verse 9, ang sabi diyan, let us not be weary in well-doing, in due season. We shall reap. Mga kapatid, hindi man malaki ang aming naani doon sa Thailand. No? At hindi pa naman kami nagtatapos doon sa ministry. Ang aming communication ngayon ng Panginoon is 3 months communication. What the Lord is going to do. No? But, yun, yung binaptize natin dalawa doon. Kahit nga isa lang ang nasave dyan eh. Our millions that you have supported doon sa gawain doon sa Thailand, it worth it all. It worth it all. Nagpapatuloy ang ating gawain doon hanggang ngayon. No? Keep on burning the incense of prayer. Keep walking in obedience. Keep your post in your responsibility. With your heart. No? Yung ginagawa mo is an expression of your love. Huwag kang maging bitter at huwag nating hayaan ang bitterness mamasok sa ating mga puso. Kasi mahirap bunutin yan lalo pag tumagal na yan. Let us not be bitter with God when even God answer is no. Let us continue. Silence is not a signal of to stop. Actually, it is a summon to stay steadfast. To keep us believing, even when God is silent. The voice of God often comes to those who keep serving when others stop listening. No? Kaya ang sarap niya, isipin mo si Zacarias, sa dami-dami ng tao, no? Sa kanya ipinadaan ng Diyos yung napakagandang mensahe na nag-break ng 400 years. Kaya very privileged ito si Zacarias. And lastly, this is an encouragement to each and every one of us because the silence is over. Hindi na tayo pinatatahimik ng Diyos. No? Actually ngayon, pinakocommand ng Diyos ang bawat Kristiyano at kinukommand ng Diyos to speak the good tidings of great joy. Kung ano yung na-experience natin sa ating buhay, kung ano yung blessing na natanggap natin sa ating buhay, we need to proclaim it with joy. Because other people need to hear from us the testimony of what God has done, not only in our lives, but in the lives of other people. That God is good, and He is always good, and He will be good to those also. People will experience the goodness of God if they also believe. Na kailangan natin gawin niya. Kaya nga yung, when God broke the silence, now the church must speak. No? Ang ganda ng encouragement. Meron kayong kantata. Ay, ako nag-iisip kasi meron lang akong tawag dito, appointment na doon kay Pastor Estipona. Nag-iisip ako, sino kaya
cancel ko na lang kay appointment ko. Tawagan ko lahat ng mga kaklase ko dyan sa Rodriguez nung araw na naghahanap kami nagpaplano kasi kami ng reunion. Sabihin ko, dito kayo mag-reunion, papakainin ko kayo at bahala si Pastor Ramila magbabayad. Pakakainin ko sila, si Pastor Ramila magbabayad. Nag-iisip na ako habang nakaupo ko dito eh. Because I want to be part of this occasion dito sa church ninyo. At kung ikaw ay member na nandito ngayon, do not come to tonight without somebody with you. Kung may sasakyan ka, make sure na yung sasakyan may kasama kang bisita. Use your influence because I believe each and every one of us has an influence to other friends that we have. Tawagan mo na yan, meron akong special na araw ngayon. Pwede ba kitang maimbitahan? Kahit ngayon lang. Ngayon lang. Then the church will pray and pray that those people who will be seated with us, especially the visitor, will be touched with the power of the songs that they are going to hear. At umawit kayo na mayroong buong pusong pagsasabi, God is so good. Yung inyong mga awitan ang gagaling sa inyong mga puso, it is not because you just practice it, but you utter it with joy. Kasama ang puso mo. At habang ikaw ay umaawit na nanalangin, Lord, touch the heart of these people na kasama namin ngayong umaga. The gospel is heaven's final word. Declare it boldly. For the centuries, heaven waited to proclaim one message. Behold the Lamb of God that can take away the sins of the world. And now it is given to us as an individual and as a church. The word still waits for a voice, not from the wilderness, but from the heart that was changed by God. They wanted to hear from you. Gaano ba kabuti ang Diyos? Nag-iintay lang ang ibang tao. Mapakinggan yan mula sa iyo. But how shall they hear without you? Sabi doon sa Romans chapter 10, verse 14. The Spirit empowers our witness, number 4. Sama-sama kayo sa manalangin habang nagdadrive, kumakain. Lord, empower our church. Empower the singers. Empower the preacher. Empower each part of the message. So these people na makakapunta this coming tonight will be touched by your love. Do you remember the time that yung first time na nag-witness sa'yo? Yung taong nag-witness sa'yo? Ako hindi ko makakalimutan yun. It is May 9, 1979. Yung puso ko troubled nung napakinggan ko yung mensahe na ako ay may kaligtasan at ang Diyos nagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan. No? 5 o'clock, around 5 o'clock, nung tinanggap ko si Jesus Christ. The very first thing, katulad ni Pastor Ramil, pumasok sa isipan ko, yung pinsang ko kinakailangan marinig ito. Yung best friend ko kinakailangan marinig ito. No, pagkatapos niyan, after few days, sabi ko, kinakailangan sa pinsang ko kumakain kami, hindi ko makakalimutan niya, nasa round table kami doon sa, nakapunta yung mga ibang member doon sa Apo, sa speaker, na bilig na lamesa. Alam ko kung saan yung posisyon ko, hindi ko makakalimutan. Sabi ko sa pinsang ko, kinakailangan buksan mo ang puso mo kay Kristo, kinakailangan mo maligtas. Sabi niya, bakit? May pintuan ba to? Sarcastic yung, kasi iba yung mentality namin dalawa noon eh. Nung pinsang ko, babalikan ko siya, nasa San Novaliches siya. Pinagtawalan lang niya. Pero at least, naalala ko, I have made a point to share the joy that I experienced because of Christ. And until now, purihin ng Panginoon. At may joy pa rin. Bago ako nung nakasakay kami sa taxi, nagkikwentuhan kami ng taxi, siya mismo nag-open. Nag-iisip na ako, paano ko kaya ito yung open tong conversation towards the gospel. Mamaya siya na nag-open. At sabi ko, buti na lang, napag-usapan natin yan. And I present to him the gospel, but Buddhist is Buddhist. It will take a lot of time before he will make a commitment for Christ.
Pero ito yung maganda niyan. Hindi na tayo pinatatahimik ng Diyos. Tapos na po ang silent years. He wants you to speak. Will you, will you use your mouth and make yourself as God's representative so that the message of His love will reach the person whom God died for. Sana sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, gamitin niyo po ako. Let this mouth speak about the good tidings of your salvation. Let us bow down our heads and let us close our eyes. Heavenly gracious Father, marami pong salamat. Lord, maraming salamat for using us. We don't deserve all the blessings that we experience from you. What we deserve is the punishment because of our sins. But because of your love and your grace, na-experience namin hindi lamang spiritual blessings, but also the material blessing and much more to be used of you. And maybe we take this as a privilege. Katulad nung sinabi doon sa Romans, by the mercies of God, that we present our bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. That we will fully understand the weight of your mercy and grace. At ipagkaloob ang aming bibig, aming resources, so that it will be used for your glory. In Jesus' name I pray. Amen.